Day 14 ng trial ng impeachment ni Sara Duterte. Anong nangyari? Pag-usapan po natin to. Actually, kagaya nyo, ako rin po ay tinatamad na sa panoorin itong impeachment na ito. Sapagkat sa umpisa pa lang, actually bago pa mag-umpisa yung tanungan, alam mo na kung ano yung magiging kakahinatnan nito. Because itong testimonya ng kanilang testigo sa kasalukuyan ay halos pareho din lang ng previous testimony. They were supposed to identify certain documents at kagaya nga ng dati, inaangguluhan yung mga tanong para ipakita na may mga kamalian na ginawa yung si VP Sara Duterte. At basically, most of the documents at the facts that they have stated ng prosecution o tinatry na angguluhan ay mga bagay na alam na ng mga tao. Yung attempt nila na anggulahan ito, mabuti nila, mabilis din pumick up itong si presiding officer, Chis Escudero, at na-redirect niya yung usapan. Sabi ko nga, lumalabas yung pagiging abogado ni Chis Escudero. Kasi agad niyang na-pick up yung pag-aangulo na ito tungkol doon sa mga resibo, mga ARs, yung tungkol lalo dito doon sa mga nung in-identify yung mga submitted activities ng Office of the Vice President. At sinasabi ni Attorney Lorne Capunan na baka daw mga confidential daw siguro yung mga pamimigay ng bigas, pamimigay ng supply, at kung ano pang mga activities. And then Senator Chis Escudero clarified this to the witness na yung sinasabi na yun na activities, ito yung mga aktibidades na ginawa ng Vice Presidente na naging posible dahil naggawa sila ng previous surveillance. At nangyari ito na successful because of the previous surveillance activities na naging ligtas yung Vice Presidente. At dito magkakaroon na ng difference of opinion with the COA auditor later on. I think matatouch ito sa cross-examination kasi sinasabi niya na ang evidence of success daw na hinahanap niya dito ay yung dapat may nahuli, may payment of reward doon sa nagbigay ng information, which is actually not accurate, because yung success na sinasabi dito is to be able to hold the activity nang walang nangyayari sa iyo is already a success. Pag na-prevent mo yung any possible untoward incident against the Vice President or any other public official who may be part of that activity, then that is a success. And I would suppose na pagdating sa cross-examination ay pag-uusapan yan. Would you imagine, ang haba ng diskusyon nila tungkol dun sa stipulation of documents. At ano po yung stipulation na yun? Stipulation po ay yung pagpayag ng depensa doon sa proposal ng prosecution na itong mga dokumento na hawak nila at ipapakita doon sa testigo are genuine documents. Siyempre, kung ako yung depensa, hindi naman ako mag-i-stipulate ng lump sum doon sa 10,000 mga dokumento. And bakit naiinis ang prosecution dito? Because alam nila, kapag na-drag on yung hearing na to because of this identification pa lang of the documents, lalong mawawala ng interest ang taong bayan dito. Napaka-boring na nga ng hearing, tapos gugugulin mo pa ito sa pag-identify ng mga documents, lalong magiging boring. Very telling po dito is the fact that as of today, wala pa silang naipipresent ang ebidensya na yung pera nga na sinasabi na galing sa confidential fund ay ninakaw. As a matter of fact, napaamin din ang witness kanina na yung kanilang mga notice of disallowance is still not yet final. At hindi nga nila binigyan ng pagkakataon ang Office of the Vice President or yung as secretary, na makapagpaliwanag at automatic binigyan na agad nila ng notice of disallowance. And therefore, ngayon pa lamang ito tinidinig at meron pang period to appeal. So, we are discussing here dito sa kanilang testimonya ay kanilang mga obserbasyon na hindi pa pinal, and yet nagsampa na sila ng kaso for impeachment base sa isang bagay na hindi pa pala tapos ang proseso kahit doon po sa Commission on Audit. And that fact is malinaw sa taong bayan.
Kanya po patuloy na nawawalan ng interest. Paano ko nasabing nawawalan ng interest? Alam niyo, pinapanood ko kanina, hindi yung tanungan eh. Tinignan ko yung viewership up to the end. Ano? At ang pinaka mataas yata niyang reaction was about 7,000. Mga 1,000 na mga comments. Ano? That is very low for a national event. Ano, that will be translating, usually yung reactions is about 10% of the viewership. So, probably wala pang 100,000 yung nanonood nito. Out of the population of 110 million, you've got 70,000. O probably, let's make a rounded off siguro na estimate dito. 100,000 ang nanonood. In terms of viewership at saka propaganda-wise, I think this is a lost cause. Ano? The only hope of the prosecution here is to be able to generate enough public interest in these hearings na para doon sa mata ng publiko na nanunood ay masisiraan nila si Sara Duterte at mawalan siya ng kredibilidad. And I think in that PR side, the prosecution is failing. Ano? And evidence-wise, the prosecution is still failing. Because hanggang ngayon, day 14 na tayo, after 350 million pesos na naggastos dito sa impeachment, ito pa rin tayo. We will be spending more of this, ang identification ng mga documents na hindi naman babasahin ng mga senator judges, na hindi naman pagtsatsagaan panuorin pa ng mga taong bayan. And we are spending 25 million pesos for this. Sa gitna ng maraming mga problema ng bayan, sa pagbaha, sa mga nasira ng mga bahay, mga nawalang hanap buhay, libo-libong mga sasakyan, at mga oportunidad para sa lahat. Halos ngayon, yung mga nagibaan ng bahay, walang makain, malalaman natin na gumagastos tayo ng 25 million pesos para dito sa mga ganitong klase ng investigasyon. Magkaka-interes ba ang taong bayan dito? Ako tingin ko, definitely not. Anong epekto nito? It's the prosecution's loss. If the public loses interest in this impeachment proceedings. Ako nga lamang po, alam nyo, kung hindi lang ako nakagawian ko na, o na parang naging obligasyon ko na nga ito sa inyo, na magbigay ng summary of what happened in the impeachment proceedings, hindi ko po talaga siya pagtsatsagaan na panuorin kasi umpisa pa lamang, alam mo na agad kung ano ang ending nito. But nonetheless, we continue na pinagtsatsagaan natin na panuorin ito, tignan kung anong nangyayari. But ikayo po ang pinal na magdidesisyon nito. And I think majority of the people who are not watching, yung mga hindi nanunood, as a matter of fact, mapapansin ko na actually mas marami pang nanunood dito sa mga vlogs ang ginagawa natin kaysa doon sa nanunood sa actual na impeachment hearing. That shows you kung nasaan ang interest ng taong bayan dito. Because tayong mga Pilipino ngayon, sa lahat ng pinagdaanan natin before at pinagdadaanan natin ngayon, natuto na tayo at natututo na tayong mag-isip para sa ating mga sarili. Sapagkat patuloy tayong nakikilahok, patuloy tayong nagmamasid, patuloy tayong nag-aaral. Sapagkat alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.